Kuya! Kuya Dante! Diyos ka po, kuya! Bakit ka nagbigti? Bakit mo kami iniwan ng anak mo, kuya? Kasalanan mo lahat to, Nelia. Hanggang sa huling hininga mo, pagsisisihan mo ang ginawa mo sa kapatid ko. Taon 1980, Cebu. Tagaktak ang pawis at halos nanunuot na ang init ng sikat ng araw sa balat ni Dante, ngunit hindi niya pa rin yun alintana. Magaan ang kanyang pakiramdam habang nagtatanim ng palay dahil ang araw na yun ay isang espesyal na okasyon para sa kanya at sa kanyang asawang si Nelia. Yun ang 10th anibersaryo ng kanilang kasal. Masayang-masaya si Dante nang matanaw niya mula sa pilapil ang paparating na asawa, dala ang kanyang pananghalian. Happy anniversary, mahal ko! Pagkatapos kong kumain ng pananghalian ay sabay na tayong umuwi. Nakautang ako ng konting halaga kay Sir. Pupunta tayo ni Rafi sa bayan at mamamasyal tayo. Bibilang kita ng bagong bestida at kakain tayo doon ng masarap. Ano? May bago ba sa mga sinabi mo? Sa lagay na yan, pinagmamalaki mo pa na nakautang ka? Nakautang ka para may panggastos tayo sa wedding anniversary natin? Dante naman, kontento ka na ba sa ganitong buhay? Bibilhan mo ako ng bestida? Saan? Sa palengke na naman at hindi sa mall? Kakain tayo na masarap? Saan? Dun sa sukay mong karinderya sa loob ng palengke? Ha? Ni minsan hindi mo kami magawan dalhin kahit sa Jollibee man lang ng anak mo? Ay, pasensya ka na, mahal. Sa ngayon kasi ay ito lamang ang kaya kong ibigay sa inyo ni Rafi. Pero huwag ka mag-alala, kapag nabili ko na ang lupa na katabi nitong sinasaka ko, masosolo na natin ang kita dahil hindi ko nakahati si Sir. Konting tiis na lamang, mahal. Lupa? Anong lupa? Lupa sa paso? Nagpapatawa ka talaga, Dante. Kahit kailan, hindi na tayo magkakaroon ng sariling lupa. Hindi ito ang buhay na pinangarap ko at hindi ito ang buhay na ipinangako mo sa akin. Bakit, Nelia? Sumusuko ka na ba? Ginagawa ko naman ang lahat para sa inyo ng anak natin, ah. Kahit sino magsasawa sa ganitong buhay na halos tutong na kanin at laging talbos ng kamote at saging ang kinakain. Mag-abroad ka kaya para guminhawa naman tayo kahit papano. Hindi na nakasagot pa ang lalaki dahil padabog nang tumayo ang kanyang asawa mula sa kanyang kinauupuan at nagmamadali ng umalis. Natulala naman ang naiwang si Dante na nabigla at nasaktan sa mga sinabi ng kanyang asawa. Naiiling na kinain na lamang nito ang dalang pananghalian ng kanyang asawa at naisip niyang magpalipas ng ilang oras bago umuwi sa kanilang bahay. Palilipasin na muna niya ang galit sa kanya ni Nelia bago niya ito muling suyuin na pumunta sa bayan at magdiwang ng kanilang anibersaryo. Habang papalapit si Dante sa kanilang tarangkahan, mayroon siyang naririnig na nagtatawanan sa loob ng kanilang bahay. Napangiti siya dahil ang buong akala niya ay hindi na mainit ang ulo ng kanyang asawa at nakikipagbiruan na ito sa kanyang kapatid na si Leonor. Ngunit nang pagbuksan siya ng pinto ng kanyang kapatid ay agad niyang natanaw mula sa kanilang sala ang kanyang dating nobya na si Diana. Uy, Dante, kumusta ka na? Naks, ang gwapo mo pa rin, ha? Kaya nga hindi ko magawang humanap ng iba eh. Palabiro ka pa rin pala, Diana. Kumusta ka na? Ang laki na ng pinagbago mo, ah. Mas gumanda ka ngayon. Yun na nga, Kuya Dante. Kahit ako nagulat na makita ko siya kanina, iba na talaga kapag nakatapak na Maynila. Panigurado, may pagbabago talaga. Siyempre, iba talaga kung sa Maynila ka mapupunta. Maraming pagbabago mangyayari sa buhay mo. Isa lang naman ang hindi nagbago sa akin simula nung umalis ako dito sa Cebu. Ano yun, best friend? Naiwan ang puso ko dito kay Dante. Hindi mo pa ba alam na nag-asawa na ako? Alam ko na. Totoo nga pala mga chismis na nakarating sa akin sa Maynila na ipinagpalit mo na ako sa iba. Hindi ito napag-usapan natin, Dante. Bakit hindi ka tumupad sa mga pangako mo sa akin? Buti pa, maiwan ko muna kayo na makapag-usap kayo ng masinsinan. Doon na lang muna ako sa kusina, Diana. Kuya Dante?
Nung mga sandaling yun, pakiramdam ni Dante ay para siyang mapapaso sa mga panunumbat sa kanya ng dati niyang nobyang si Diana. Nakaramdam siya ng awa sa dalaga dahil siya ang unang nagtaksil sa kanyang nobya. Ngunit hindi niya mapigilan na iwanan ang dating nobya nang makilala niya si Nelia. Unang pagkikita pa lamang nila ng babae ay hindi niya na ito pinakawalan pa hanggang sa maging asawa niya na. Aminado siya na mahal niya si Nelia kung ikukumpara sa nararamdaman niya kay Diana. Hindi mo na ba talaga ako mahal, Dante? Pwede pa namang maging tayo. Please? Ano ka ba, Diana? May asawa na ako't ayoko masira ang pamilya ko. May anak na kami ni Nelia. Sana maintindihan mo naman yun. Maganda ka at dalaga pa. Marami pang darating sa buhay mo na mas karapat dapat kesa sa akin na niloko ka lang at sinaktan ka pa. Patawarin mo sana ako, Diana. Bakit? Masaya ka ba sa asawa mo? Ang balita ko ay lagi kanyang nilalait dahil panay na lang paghihirap ang nararanasan niya sa'yo. Ay, ang chismis nga naman. Huwag mo nang panghimasukan yon, Diana. Problema na namin mag-asawa yon. Sa tingin mo ba basta na lang akong papayag na mawala ka sa akin? Pagkabanggit ng mga katagang yun, bigla na lamang niyakap ni Diana na mahigpit si Dante. Umiiyak yon at nagsusumamo. Nasa ganun silang ayos nang biglang dumating si Nelia kasama ang kanilang anak na si Rafi na sinundo nito mula sa pinapasukang paaralan. Kapwa nagulat ang dalawa at dali-daling itinulak ni Dante si Diana. Hindi naman kinakitaan ng pagkabigla si Diana na makita nito si Nelia. Sa halip ay taas noo pa itong lumapit kay Nelia at tinitigan nito ang kaharap at hinagod ng tingin mula ulo hanggang paa. Maganda pala talagang ipinalit sa akin ni Dante. Buwisit kang babae ka. Sino ka? At pinapunta mo pa talaga dito sa bahay natin ang babae mo, Dante? Ay, hindi. Hindi, Nelia. Siya si Diana. Yung sinasabi ko sa iyo noon na dati kong kasintahan. Napadalaw lang siya. Excuse me, Dante. Anong dati mong kasintahan? Bakit? Nag-break na ba tayo? Pinagmukha mo akong tanga at pinagpalit mo ako sa babaeng ito. Naku, best friend, teka lang. Huwag kayo mag-away dito. Di ba sinabi ko naman sa'yo na kasal na si Kuya Dante at si Ate Nelia? Yun na nga eh. Ako ang girlfriend niya pero sa iba siya nagpakasal. Ang sakit nun, Leonor. Tama na, Diana. Tapos nang lahat sa atin. Umalis ka na. Ayoko ng gulo lalo na't kaharap pa natin ang asawa ko at ang anak ko. Alam nyo, sana nga kayo na lang ang nagkatuluyan eh. Kung pwede ko lang isoli sa yung lalaking yan, gagawin ko. Nelia, ano bang pinagsasasabi mo? Natigilan ang lahat dahil sa sinabi ng babae. Ngunit lihim na natuwa si Diana sa narinig niya kay Nelia. Dali-dali namang hinatak ni Nelia ang anak papunta sa kanilang silid. Diana, pwede ba umalis ka na? Malaking gulo na naman ito. Relax, Dante. Huwag mo ako ipagtabuyan. Narinig mo naman, ayaw na sa'yo ng asawa mo. Best friend, hindi naman sa pinagtatabuyan ka namin. Nakita mo naman na nagalit ng asawa ni Kuya. Ako na lang ang pupunta sa inyo bukas, ha? Kung meron mong dapat magalit dito, ako yon, Leonor. Sige, aalis na ako, pero hindi pa ako tapos sa'yo, Dante. Hindi na nagsalita pa si Dante. Pinipigilan niyang magalit sa dating girlfriend dahil alam niyang may malaki rin siyang kasalanan sa dalaga. Maghapon na hindi kinikibo ni Nelia ang lalaki na parabang hindi nito nakikita ang kanyang asawa at hindi rin naririnig habang kinakausap siya nito. Hinayaan na lamang niya ang mga ikinikilos ni Nelia dahil alam niya na galit pa ito sa kanya. Pagkalipas ng ilang araw, Kuya Dante, hindi mo ba napapansin? Ilang araw nang hindi pumipirmi dito sa bahay si Ate Nelia. Madalas, maghapon siyang umaalis. Ibinili niya sa akin na ako na lang daw munang maghatid sundo sa anak ninyo. Hayaan mo na muna siya, Leonor. Nagpapalipas lang yon ng sama ng loob. Baka dumadalaw lamang sa mga kapatid niya. Pero kuya, may mga dala siyang mga papeles nung minsang nakita ko siya sa kwarto ninyo. Bigla niyang itinago nung makita niya ako sa may pintuan. Wala yun. Hayaan muna natin siya. Malay mo, plano niya magnegosyo.
Baka naiinip na at nagsasawa na sa mga ginagawa niya. Sana nga, kuya. Iba kasi ang kutob ko sa mga ikinikilos ni Ate Nelia eh. Hindi ako ipagpapalit ng asawa ko, Leonor. Itong gandang lalaki ko na to, wala na siyang makikitang ganito. Kinabukasan, maaga pa lamang ay nagmamadali ng umalis sa kanilang bahay si Nelia. Hinintay lang nito na makaalis si Dante papuntang bukid. Ang hindi niya alam ay palihim siyang sinundan ni Diana na ikinagulat pa ng babae. Nelia, balak mo na naman akong awayan dahil inagaw ko sa iyong boyfriend mo, ha? Nako, hindi Nelia. Kalimutan na natin yon. Alam mo na, babae ka rin. Nasaktan lang talaga ako sa ginawa sa akin ni Dante. Ang sabi kasi sa akin ni Dante, hiwalay na kayo. Wala akong alam dahil hindi naman kita kilala. At ang alam ko, nasa Maynila ka. Oo, alam ko naman na nagsinungaling sa'yo si Dante. Alam mo naman ang mga lalaki, kapag ibang kaharap, single sila. Okay. Sige na, nagmamadali kasi ako. May inaayos ako mga papeles. Bakit? Mag-a-abroad ka? Oo sana eh. Kung ang kita lang ni Dante ang aasahan ko, walang mangyayari sa buhay namin. May agency ka na bang a-applyan? May agency na binigay sa akin yung kaibigan ko. Doon ko susubukan na mag-apply. Huwag ka nang tumuloy dyan. Baka mabiktima ka pa ng illegal recruiter. May alam akong agency na siguradong legal. Bansang Thailand, Singapore, at Japan ang mga hawak nilang employers. Naku, talaga? Maraming salamat kung ganon. Okay lang yon. Tara, magkape muna tayo para mapag-usapan natin ang mga kailangan mo para makapag-abroad ka na. At huwag kang mag-alala, kaibigan kong may-ari ng agency. Ay, siya nga pala, Diana. Sana huwag mo nang ipaalam kay Dante ang pag-abroad ko, ha? Tsak na hindi yun papayag. Ganun ba? Sa bagay, nung pumunta rin ako sa Maynila ay hindi rin siya pumayag. Umalis akong galit na galit siya sa akin. Tuwang-tuwa si Nelia sa tulong na ibinigay sa kanya ni Diana. Ang hindi niya alam ay mas natutuwa si Diana dahil umaayon ang lahat sa kanyang plano. Walang kamalay-malay si Nelia na may isang bagay na gustong makuha sa kanya si Diana, ang hibla ng kanyang buhok. Hindi pa natatapos ang 1 linggo ay naayos na lahat ni Diana ang pupuntahan ni Nelia sa Maynila, kung saan naroon ang agency na pagmamay-ari ng kaibigan niyang si Eric, isang mayaman na balo. Nagkakilala na sila ni Nelia at tuwang-tuwa ito nang tumawag kay Diana. Hello, Diana. Nagkita na kami ni Nelia. Bakit naman hindi mo sinabing napakaganda pala ng kaibigan mo? Bakit? Type mo? Tinatanong pa ba yun? Di ligawan mo na. Regaluhan mo ng kung ano-ano. Mukha namang perang babaeng yan eh. Teka, akala ko ba'y kaibigan mo siya? Bakit parang galit ka sa kanya? To make the long story short, siya ang asawa ng dati kong boyfriend na ipinalit sa akin. Parang naaamoy ko ang plano mo, Diana. Siyempre, ganun na lang ba ako kadaling lokohin at hindi gagante? Paamuhin mo yan para makuha mo. At magiging akin na ulit si Dante. Pero mukhang delikado to, Diana. May asawa na pala siya. Sawang-sawa na yun sa kahirapan, Eric. Kaya papatulan ka niyan. Tsaka mo na lamang problemahin kapag nalaman na ng asawa niya. Samantala. Leonor! Leonor! Oh, kuya, bakit? Nasalubong ko sina paring Manny at paring Dadoy kanina. Nakita raw nila si Nelia, sumakay ng bus na may dalang bagahe. Nagpaalam ba siya sa'yo? Hindi, kuya. Kararating ko lang din dito eh. Hinatid ko si Rafi sa school. Dali-daling tinungo ni Dante ang kanilang silid at isa-isang binuksan ang kabinet na kinalalagyan ng kanilang mga damit. Nanlulumo ito na napaupo sa isang sulok. Bakit, kuya? Wala bang mga damit ni Ate Nelia? Wala na, Leonor. Umalis na siya. Umalis na siya. Sinasabi ko na nga ba? Tama ang hinala ko, kuya. May balak na siyang iwanan ka. Bakit naman kasi magseselo siya kay Diana? Siyang pinakasalan ko at hindi ako nagtaksil sa kanya. Bakit? Bakit niya kami iniwan ng anak ko? Araw-araw,
Kung saan-saan nagpupunta si Dante at ipinagtatanong sa kanilang mga kakilala kung may alam sila kung saan nagpunta si Nelia. At sa gabi naman ay palagi itong naglalasing dahil sa sama ng loob. Napabayaan niya na ang pagsasaka at ang sarili kaya tinanggal na siya ng kanyang amo. Wala namang magawa si Leonor sa mga ginagawa ng kanyang kuya dahil nagagalit ito tuwing pinipigilan niyang uminom ng alak. Nasaksihan lahat ni Diana ang unti-unting pagkasira ng pamilya ni Dante at tuwang-tuwa siya sa mga nangyayari. Nalaman niya rin na sinagot na ni Nelia ang kanyang kaibigan na si Eric at ibinahay na nito si Nelia. Nagpunta siya sa Maynila kung saan nakatira sina Eric at Nelia at palihim niyang kinunan ng larawan ang dalawa habang kumakain sa labas at magkaakbay. Palihim niya ring ipinadala ang mga larawan kay Dante. Halos gumuho ang mundo ng lalaki na makita ang mga larawan ng kanyang asawang si Nelia at ang kasama nito na lalaki. Walang hiya ka, Nelia! Bakit mo nagawa sa akin to? Tama na, kuya. Noon pa man ay panay na ang reklamo ng babaeng yan sa kahirapan ng buhay natin. Tingnan mo naman, mukhang mayaman ang kasama niyang matanda. Tila batang pumalahaw ng iyak si Dante dahil sa kanyang mga natuklasan. Simula ng araw na yun, halos maghapon na siyang umiinom ng alak at hindi na kumakain. Ni hindi niya na magawang maligo at intindihin ang kanyang anak. Awang-awa si Leonor sa kanyang kuya, kaya pinuntahan niya si Diana at humingi ng tulong sa dalaga. Dante, ano ka ba? Huwag mong lunurin ang sarili mo sa alak. Magiging mas talo ka kung pababayaan mong sarili mo. Tigilan mo na ako, Diana. Nang dahil sa'yo nagalit sa akin ang asawa ko, kaya pwede ba umalis ka na sa harapan ko? Bakit naman ako aalis? Hindi ko kayang iwan ka sa ganitong kalagayan. Umalis ka na. Hindi kita kailangan. Si Nelia ang kailangan ko at hindi ikaw. Halos napipikon na si Diana sa ginagawang pagtataboy sa kanya ni Dante, kaya sinamantala niya na ang kahinaan ng dating boyfriend. Bigla niya itong hinalikan sa labi at hindi nga siya nagkamali. Kalaunan ay bumigay na ito at may nangyari sa kanilang dalawa. Mahal na mahal pa rin kita, Dante, at gagawin ko ang lahat. Bumalik ka lamang sa akin. Malitong ginagawa natin, Diana. Kalimutan mo na ako. Sige na, umuwi ka na sa inyo. Tanga ka ba? Ipinagpalit ka na nga ng asawa mo sa iba, hahabulin mo pa rin siya? Walang nagawa si Diana noong mga oras na yon dahil tinalikuran na siya ni Dante at ilang minuto lamang ay humihilik na ang lalaki. Humanda ka sa akin, Nelia. Magpakasaya ka muna ngayon sa pera ni Eric. Sa susunod ay kalbaryo ng mararanasan mo. Sa paglipas ng mga araw, lalong lumalala ang pag-inom ng alak ni Dante. Nilulunod nito ang sarili sa alak dahil hindi niya matanggap na sumama sa ibang lalaki ang kanyang asawa. Ibang-iba na ang itsura nito sa dating Dante na matipuno ang pangangatawan at nawala na ang makisig nitong muka dahil nagmistula na itong pulubi at balbas sarado na. Halos isang buwan na rin na hindi ito naliligo at nagsisipilyo ng kanyang mga ngipin. Inis na si Diana kay Dante dahil nararamdaman niyang mahal nito si Nelia at siya ay wala ng puwang sa puso ng lalaki. Ngunit hindi sumusuko si Diana. Leonor, si Diana to. Nagluto ako ng tinolang manok para makakain na kayo. Tamang-tama ang dating mo, Diana. Si kuya kasi nahihirapan na ako eh. Hanggang ngayon ayaw niyang maligo. Ang baho-baho niya at kung saan siya abutan ng pagsusuka dahil sa kalasingan ay doon na rin siya natutulog katabi ng kanyang suka. Hindi ko na alam ang gagawin ko, Diana. Sige, ipasok mo muna tong dala kong tinola at tutulungan kitang paliguan si Dante. Napakawalang hiya naman kasi ng Nelia na yan. Napakalandi at masyadong materialistic. Kapag nakita ko talaga ang babaeng yan, makakatikim siya sa akin. Nasaan na ba si Dante? Nasa kwarto niya. Tulog na tulog. Puntahan mo na nga lang. Dante?
Hoy Dante, gumising ka na. Paliliguan ka na namin ni Leonor. Kuya Dante, gumising ka na. Maligo ka na. Ang panghi-panghi mo na at ang mibaktol ka na, oh. Ang laki na ng ibinagsak ng katawan niya. Kawawa naman. Hindi lang kuya ko ang kawawa. Pati pamangkin ko hinahanap ang nanay niya at gabi-gabi umiiyak bago matulog. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Makakaraos ka rin, best friend. Huwag ka mag-alala. Hindi ko kayo pababayaan. Salamat talaga, Diana, ha? Siguro kung wala ka, hindi ko na makakayanan to. Makalipas ang ilang linggo. Ano, honey? Nagustuhan mo bang regalo ko sa'yo na trip to Japan at Singapore? Oo naman, honey. Excited na ako masyado. Thank you so much, honey. Ikaw lang talagang tumupad ang mga pangarap ko. Bakit, honey? Hindi ba na ibibigay ng asawa mo mga gusto mo? Hay nako, wag na nga natin pag-usapan ng inutil na yon. Nasisira lang ang araw ko. Ay, siya nga pala, kailan ba ako makakapagtrabaho sa Japan? Ang sabi mo malapit na. Ay, yun nga. Nagbago ng isip ko, honey. Kayang-kaya namang kitang buhayin at ibigay ang lahat ng gusto mo, kaya kalimutan mo na mag-abroad. Kasi honey, may isang pangarap pa akong bilhin eh. Nakakahiya naman kung sa'yo pa ako hihingi ng pambili. Sinabi ko naman na sa'yo. Sabihin mo lang kung anong gusto mo. Ano ba yon, ha? Akong bahala. Promise? Ibibigay mo? Oo naman. Ikaw pa ba? Mahal na mahal kita. Gusto ko sanang magkaroon ng sariling kotse. Pero kung ayaw mong ibigay yon, okay lang naman sa akin. Ayusin mo na lang ang mga papeles ko para makapagtrabaho na ako sa Japan. Sus, yun lang pala eh. Nahiya ka pang sabihin. Sige, pagkagaling natin ng Japan at Singapore, bibilang kita ng gusto mong kotse. Pero syempre, mag-aral ka muna mag-drive bago tayo bumili. Ay, talaga, honey? Ang swerte ko talaga sa'yo. Kaya nga mahal na mahal kita eh. Thank you, honey. I love you. Habang nagpapakasaya sa ibang bansa sina Nelia at Eric, lumala naman ang kalagayan ni Dante. Ayan siya, Diana. Lahat na lang ng dinadala mong pagkain, ayaw niyang kainin. Hindi na nga siya makausap eh. Lagi na lang siyang nakatulala at sa hating gabi umiiyak siya. Naawa na ako sa kuya ko, Diana. Dante, si Diana to. Kausapin mo naman ako. Kuya Dante, magsalita ka naman. Kayanin mo naman ang mga problema mo. May anak ka pa na naghihintay sa iyo. Kumuha ka ng pagkain, Leonor. Ako na magpapakain sa kanya. Habang kumukuha ng pagkain sa kusina si Leonor, sinubukang kausapin ni Diana si Dante. Ipinaalala nito ang kanilang masasayang nakaraan, subalit parang walang naririnig ang lalaki. Nakatingin lang ito sa kawalan at hindi man lang siya nito tinatapunan ng tingin. Labis na nasasaktan si Diana sa nakikitang kalagayan ng dati niyang nobyo. Wisit naman, mukhang mababaliw pa yata ang lalaking ito. Paano pa kita mababawi kay Nelia kung ganito ka na? Nakakainis. Ito ng pagkain niya, Diana. Sana mapakain mo si Kuya. Dante, eto kumain ka na. Ipinagluto kita ng paborito mong kalderetang kambing. Sige na, kahit konti lang kumain ka. Kumain ka na, Kuya. Masarap yan. Eto na, ngumanga ka na. Masarap to. Ngunit sa halip na kumain, biglang tinabig ni Dante ang pinggan. Bigla itong tumayo at nagtatakbo sa labas ng kanilang bahay. Hala, Diana, saan pupunta si Kuya? Dali, habulin natin. Ano ba nangyayari sa lalaking yon? Kuya Dante! Kuya! Babalik ka dito! Mga kapitbahay, harangin niyo si Dante para hindi siya makalayo. Sa tulong ng kanilang mga kapitbahay, hindi tuluyang nakalayo ang lalaki at naiuwi nila ito sa kanilang bahay. Pinayuhan si Leonor at Diana ng kanilang mga kapitbahay na ipatingin na sa doktor ang lalaki dahil nakakaranas na ito ng depresyon. Hindi ko na kaya, Diana. Hindi ko na alam ang gagawin ko kay Kuya. Kahit ako, Leonor, nasasaktan ako kapag nakikita ko ang nangyayari sa kuya mo.
Kung alam ko lang saan parte ng Maynila nagpunta yung haliparot na Nelia na yon, kakalagkarin ko siya pabalik dito para makonsensya siya sa nangyari sa asawa niya. Biglang natigilan si Diana sa sinabi ng kanyang kaibigan. Siya kasi ang nagplano ng lahat upang masira ang pagsasama ng mag-asawa. Ngunit hindi niya akalain na ito pa ang magiging daan upang makaranas ng depresyon si Dante. Siya nga pala, Leonor. Bukas ay hindi mo na ako makakapunta dito, ha? Mga 2 linggo ako mawawala. May aasikasuhin lamang akong importante. Sige lang, Diana. Nahihiya na nga ako sa iyo eh. Halos ikaw nang gumagastos sa mga kailangan namin dito. Wala yun, best friend. Mahal na mahal ko ang kuya mo kaya nandito ako para sa kanya. Sana nga kayo na lang ang nagkatuluyan ni kuya eh. Hindi sana mangyayari to. Hayaan mo, may karma rin ang Nelia na yan. Tandaan mo yan. Walang kamalay-malay si Leonor na ang pag-alis ni Diana ang simula ng kalbaryo ni Nelia. Eric, ang sakit ng tiyan ko. Pumunta ka sa CR. Ang dami mo kasing kinain kanina. Baka hindi ka lang natunawan. Dahan-dahang bumangon si Nelia at tinanggal ang kanyang kumot. Bigla siyang napasigaw nang makita ang kanyang tiyan. Eric! Diyos ko, Eric! Bakit ang laki ng tiyan ko? Para akong buntis! Ha? Ano nangyari dyan? Palaki siya ng palaki, Eric! Aray ko! Ang sakit! Teka lang, ano ba nangyayari sa'yo? Ang sakit-sakit! Parang hinahalo ka yan! Hindi na naituloy pa ng babae ang kanyang sasabihin dahil bigla na lamang siyang nagsuka. Eric, tulungan mo ako! Ang lansa-lansa na isinusuka mo, parang amoy patay na isda. Natatarantang dinala ni Eric ang babae sa ospital. Halos mahimatay na si Nelia sa sobrang sakit na nararamdaman dahil palaki ng palaki ang kanyang tiyan at hindi tumitigil ang kanyang pagsusuka. Maraming isinagawang laboratory tests sa kanya, ngunit ang lahat ng resulta ay negatibo. Nakuha ko na lahat ng resulta ng lab test sa iyo, honey. Panay negative naman. Hindi ko na kaya. Ang sakit-sakit, Eric. Imposibleng hindi nila nalaman ang sakit ko. Dadaling kita sa ibang ospital. Marami akong kakilalang doktor na espesyalista. Pagdating sa kabilang ospital, laking pagtataka ng dalawa nang biglang lumiit ang tiyan ni Nelia at bumalik ito sa normal. Tumigil na rin ang kanyang pagsuka. Ipinaliwanag ni Eric sa kaibigan niyang doktor ang nangyari sa kanyang kasintahan, kaya pinayuhan sila na ipakonfine na muna ito upang maobserbahan. Huwag mo akong iiwan, honey. Natatakot ako. Oo, nandito lang ako. Tatawag na lang ako sa bahay para dalhan ka dito ng kasambahay natin ang mga damit at mga gamit mo. Sandali lang, honey, ha? Magpahinga ka na. Hindi kita iiwan. Madaling nakatulog si Nelia dahil sa mga pain reliever na ibinigay sa kanya. Habang natutulog, matamang pinagmamasdan siya ni Eric. Naging palaisipan sa lalaki ang biglang paglaki ng tiyan nito at ang pagsusuka ng malansa. Iba ang takot na kanyang naramdaman at biglang sumagi sa kanyang isipan ang pamilya na iniwan ni Nelia sa Cebu. Agad nitong tinawagan si Diana, ngunit nakailang tawag na siya ay hindi yun sinasagot ng babae. Samantala, Rafi, pakihatid mo nga tong pagkain sa kwarto ng tatay mo. Susunod ako, kukuha lang ako ng tubig sa poso para mahugasan ko na tong mga pinagkainan natin. Opo, tita. Akin na po yung pagkain. Subukan mong subuan ng tatay mo, ha? Baka sakaling kumain siya. Opo. Tita Leonor, ang tatay po. Bilisan niyo, umakyat po kayo dito. Bakit? Ano nangyari sa tatay mo? Ang tatay po, ayun po siya.
Ha? Kuya? Kuya Dante? Diyos ko po, kuya, bakit nagbigti ka, Kuya Dante? Bakit mo kami iniwan ng anak mo? Kasalanan mo lahat ng to, Nelia. Hanggang sa huling hininga mo, pagsisisihan mong ginawa mo sa kuya ko. Tay, bakit po pati ikaw alis na? Iniwan na nga ako ni nanay, pati ba naman ikaw? Kuya, bakit naman ganitong ginawa mo? Bakit nagpatalo ka sa problema mo? Wala na nga si tatay at nanay, tayong dalawa na nga lang, iniwan mo pa ako. Walang iya ka, Nelia. Sinira mo ang buhay ng kapatid ko. Makakarma ka rin. Sinusumpa ko yan. Sa tulong ng mga kapitbahay na isaayos ang burol ni Dante, awang-awa ang mga yon sa magkapatid. Hindi naman makausap ng matino si Leonor dahil palagi na lang itong umiiyak sa harap ng kabaon ng kanyang kuya. Nabalitaan na rin ni Diana ang pagkamatay ni Dante, kaya umuwi ito kaagad. Dante, bakit hindi ka nagpakatatag? Alam mo namang mahal na mahal kita, di ba? Iniwan mo na nga ako noon. Iniwan mo na naman ako ngayon. Kasalanan to ni Nelia. Sa harap ni Kuya, ipinapangako ko, mararanasan din niya ang sakit na naranasan ng kapatid ko. Ano nang plano mo kay Rafi? Hindi ko pa alam sa ngayon, pero kung alam ko lang kung saan ko makikita ang Nelia na yan, ihahatid ko sa kanya ang anak niya. Siya nagpapakasaya tapos ang anak niya naghihirap. Paano kung hindi niya tanggapin ang anak niya? Hindi pwedeng hindi niya tanggapin ang anak niya, Diana. Ayoko maghirap ang pamangkin ko. Masakit man sa akin na malayo kay Rafi, mas gugustuhin ko na yon para gumanda ang kinabukasan niya. Pero alam ko, kung nabubuhay lang si Kuya, hindi siya papayag na ibigay ko si Rafi sa babaeng yon. Wala na akong ibang paraan na naiisip sa ngayon. Sige, okay din naman yung plano mo para sa kinabukasan ng bata. Pero sa oras na matapos mailibing si Kuya, may aasikasuhin lamang ako. Hindi ko muna hanapin si Nelia. Ako rin, may aasikasuhin lang akong importanteng bagay. Hihintayin ko lang na mailibing si Dante. Matapos ang 1 linggong paglalamay, inihatid na sa huling hantungan si Dante. Marami ang nakiramay at nalungkot sa sinapit nito. Hindi mailarawan ang sakit na nararamdaman ni Leonor, Rafi at Diana. Maging ang kalangitan ay waring nakidalamhati dahil umulan ng napakalakas habang papunta sa sementeryo ang mga nakikipaglibing. Kuya Dante, pahinga ka na. Alam ko napakasakit ng mga pinagdaanan mo, pero sana ngayon wala na ang sakit. Huwag ka mag-alala. Gagawin kong lahat para sa ikabubuti ni Rafi. Mahal na mahal kita, Kuya. Mahal na mahal kita. Tatay, balik ka na, Tatay. Huwag mo kaming iwan ni Tita. Halos madurog ang puso at naiyak ang mga taong nakikipaglibing nang marinig nila ang pagpalahaw ng iyak ni Rafi. Si Diana naman ay hindi mapakali. Matinding konsensya ang kanyang nararamdaman nung mga sandaling yon, ngunit matinding galit naman para kay Nelia. Dante, patawad. Kasalanan kong lahat kaya nasira ang pamilya mo. Sobrang mahal na mahal lang kita at sobra akong nasaktan sa ginawa mo. Gusto ko lang naman na magkabalikan tayo. Hindi ka naman mahal ni Nelia, pero ako mahal na mahal kita. Hindi ko alam na aabot sa ganito ang lahat. Patawarin mo ko, Dante. Pero huwag kang mag-alala. Ipaghihiganti kita sa babaeng yon. Samantala, nakauwi na mula sa ospital si Nelia
dahil hindi na muling lumaki ang kanyang tiyan at hindi na yon muling nagsuka. Binigyan na lang siya ng mga reseta ng doktor. Tuwang-tuwa naman ang babae at umiral na naman ang pagkagahaman nito sa mga material na bagay. Sige na, matulog ka na muna. Nagpaluto ako ng paborito mong menudo. Gigisingin na lamang kita mamaya kapag luto na, ha? Ay, ganon? Ayoko ng lutong bahay, honey. Dapat dun mo ako pinapakain sa fine dining restaurant eh. Remember, dapat mag-celebrate tayo kasi magaling na ako, di ba? Ay, nako, hindi ka pa nga nakakabawi sa lakas eh. Paglalakwatsa na naman yung iniisip mo. Dapat magpahinga ka na muna dito sa bahay. Iwag. Kumain ka mag-isa mo ng menudo. Ay, nako, nagtampo naman agad ang baby damulag ko na to. Sige na nga. Magbihis ka na at kakain tayo sa fine dining restaurant. Nakakainis ka kasi eh. Dapat man talaga mag-celebrate tayo tapos pakakainin mo lang ako ng luto ni Manang. Pumayag na nga ako, di ba? Sige na, magbihis ka na. Pero maiba tayo ng usapan. Hindi ka man lang ba napaisip kung anong dahilan ng paglaki ng tiyan mo at pagsusuka mo ng malansa? Nako, bakit ko pa iisipin yon? Magaling na nga ako, di ba? Magkaka-wrinkles lang ako kung iisipin ko pa yon. Pero grabe yung nangyari sa'yo, honey. Hindi natin dapat binabaliwala yung mga ganong bagay. Sa totoo lang, natakot ako. Huwag mo nang isipin yon, honey. At bago pala tayo kumain sa labas, daanan na muna natin yung kotse na ipabibili ko sa'yo, ha, honey? Please! Ayun! Kaya naman pala gusto mong lumabas kasi excited ka na sa kotse. Hindi lang excited, honey. Super excited. Siyempre, ikaw magbabayad kaya gusto ko muna makita mo kung pasado sa'yo bago mo bilhin. Kinabukasan, matapos mailibing si Dante, inihabilin ni Leonor sa kanilang pinsan ang pamangking si Rafi. Nagtungo siya sa bundok sa dulong bayan ng Cebu upang hanapin ang matalik na kaibigan ng kanyang ama na si Kahuan. Tuwang-tuwa ang matanda nang makita niya ang babae na tinuturing niya ng parang anak. Leonor, ikaw na ba yan? Nako, mabuti naman at naligaw ka dito sa aking palasyo sa kabundukan. Si Kahuan talaga. Palabiro pa rin kayo hanggang ngayon. Kumusta po kayo? Ay, nako, eto. Tumatanda na talaga, pero pogi pa rin. Ay, oo naman po. Walang kupas ang kagwapuhan niyo, Kahuan. Pero mas pogi sa akin ang Kuya Dante mo. Nasaan na nga pala siya? Bakit hindi mo kasama? Namimiss ko na rin yung bugoy na yun ah. Simula nung mag-asawa siya, hindi na ako naalala. Biglang nagnilid ang luha ni Leonor nang mabanggit ng matanda ang pangalan ng kanyang Kuya Dante. Wala na po siya, Kahuan. Ha? Anong wala na? Wala na po siya. Nagpakamatay po ang kuya ko. Ano? Ay, Sus Mariosep, totoo ba yung sinasabi mo, iha? Opo. Nagkaroon po siya ng depresyon nung iwan siya ng kanyang asawa at sumama po sa ibang lalaki. Sobra pong nasaktan si kuya. At isang araw, nakita na lang namin siyang nagbigti sa kwarto nila mag-asawa. Ay nako, grabe naman yung asawa niya. Isang beses ko lang nakita ang babaeng yon pero hindi na maganda ang kutob ko sa kanya. Mukhang maarte at parang hindi sanay sa hirap. Yun na nga po ang ipinunta ko dito, Kahuan. Gusto kong maramdaman din niya ang sakit na ipinaramdam niya sa kuya ko. Ay, sigurado ka ba? Alam mong kapag ako ang nambarang, paniguradong matindi ang mangyayari. Sigurado po ako. Kung nakita niyo lang ang paghihirap ng kuya ko dahil sa ginawa niya, talagang hindi ko siya mapapatawad. Pero alalahanin mo, siya pa rin ang ina ng pamangkin mo. Bakit siya? Inisip niya rin ba na may asawa at anak siya bago siya sumama sa ibang lalaki? Ang sarap ng buhay niya ngayon. Hindi man lang siya nakukonsensya sa pag-iwan niya sa pamilya niya. Ay, siya, sige. Kung sigurado ka na, magdala ka ng bagay na mula sa babaeng yon, at ako na ang bahala sa lahat.
May dala na po ako, Ka Juan. Eto, litrato niya po. Pero, huwag niyo po siyang papatayin. Gusto ko lang na pahirapan niyo siya. Sige, huwag ka mag-alala. Susundin ko yung sinabi mo. Maraming salamat po, Ka Juan. Okay na po sa akin na pahirapan mo siya ng 1 buwan para man lang makapagsisi siya sa mga kasalanan niya. Kinabukasan, habang bihis na si Nelia, abot tenga ang kanyang mga ngiti dahil bibilhin na ni Eric ang kotse na kanyang hinihiling. Eric, honey? Ang tagal mo naman magbihis. Inuugat na ako sa kahintay sa'yo. Ay, sandali lang. Hinahanap ko pa yung medyas ko eh. Hay nako, kahit kailan ang bagal-bagal mo talagang kumilos. Palibhasa matanda na. Habang nakaupo sa sala, panay ang pagsusuklay niya ng buhok. Hindi niya napansin ang isang insekto na may pagkakahawig sa isang bubuyog at bigla na lamang siya nung kinagat sa kanyang leeg. Ay! Ano ba yan? Aray ko! Ang sakit-sakit naman! Iginala niya ang kanyang mata sa paligid, ngunit wala siyang nakita na kahit ano. Dali-dali siyang pumunta sa isang malaking salamin at tiningnan ang kanyang leeg. Nakita niya na may pantal ito at namumula ang parteng kinagat. Kaya humingi siya ng alkohol sa kanilang kasambahay at kinuskus ng makailang beses ang namantal niyang balat. Buisit na insekto yun na. Namantal tuloy ang makinis kong balat. Ari ko ang kati-kati. Eric, ano ba? Kanina ka pa dyan kung ano-anong insekto nang kumagat sa akin, hindi ka pa rin lumalabas. Si Leonor naman nagmamadaling umuwi dahil kakausapin niya pa ang manalabtan o yung magdarasal ng pasyam para sa namayapa niyang kapatid na nakatira pa sa kabilang bayan. Magaan na ang kanyang pakiramdam dahil alam niyang makakaganti na siya kay Nelia. Samantala, bakit pa ang ingay-ingay mo kanina? May kumagat kasi sa leg ko eh. Hindi ko alam kung ano yon. Hindi ko nakita pero sigurado ako na insekto. Ay nako, ang ingay mo kasi. Nainis yata sa'yo kaya kinagat ka. Pwede ba tumigil ka nga dyan? Tumawa ka pa? Ang bagal mo kasing kumilos eh. Yan, kakaantay ko sa'yo. Kinagat na tuloy ako ng insekto. Ay, patingin nga. Masyado ka lang sigurong OA. Kaya pati lamok na kumagat sa iyo ay kung ano-ano na ang iniisip mo. Ay ano, ang sakit kaya nung kagat nun. Sus, namantal lang pala eh. Malayo yan sa bituka. Masayang-masaya si Nelia nang makarating sila ni Eric sa showroom kung saan naroon ang kotseng pangarap niyang bilhin. Pakiramdam niya siya na ang pinakaswerteng babae dahil lahat ng luho na gusto niya ay kayang ibigay ni Eric. Ngunit ang sayang kanyang nararamdaman ay napalitan ng takot nang biglang mamanhid ang kanyang leeg at nakaramdam na para siyang sinasakal. Eric, Eric, para akong sinasakal. Nahihirapan akong huminga. Oh? Bakit? Nahihirapan akong huminga. Namamanhid niya rin ang leg ko. Nagulat na lamang si Eric nang makita niya ang leeg ni Nelia. Ang simpleng maliit na pantal ay biglang lumobo na sinlaki na ng kamao ng isang tao at nangingitim na yon. Ay, Diyos ko, bakit nagkakaganyan ang leg mo? Bakit? Anong nangyari sa leg ko? Sige na, babalikan na lang natin ang binili nating kotse. Dadalhin na kita sa ospital. Bilisan mo. Nahihirapan akong huminga. Anong insekto ba kasi yung kumagat sa'yo? Huwag mo na muna akong tanungin. Hindi ako makapagsalita. Hirap na nga akong huminga eh.
Diretso sa emergency room si Nelia habang kinokontak ni Eric ang kaibigan niyang doktor. Biglang napalingon ng lalaki sa kinahihigaan ng kanyang kasintahan nang marinig niya itong sumisigaw. Eric! Ang sakit! Nagdatingan naman ang 4 na nurse at ang kaibigang doktor ni Eric, ngunit huli na ang lahat. Biglang pumutok ang malaking bukol na nasa liig ni Nelia at laking gulat nila dahil maraming uod ang naglabasan mula sa pumutok na bukol. Kitang-kita ni Eric ang mga uod na kasama ng itim na dugo na lumalabas mula roon. Nataranta ang mga nurse at doktor dahil ngayon lang sila nakakita ng bukol na may napakaraming uod na lumalabas at hindi nila maampat ang pagdurugo noon. Tumawag na sila ng ibang espesyalista na makakatulong upang mapatigil ang pagdurugo ni Nelia. Ilang oras din ang lumipas bago tumigil ang pagdurugo at ang paglabas ng mga naturang uod. Hinang-hina naman ang babae matapos ang ginawang surgery sa kanyang leeg. Eric, ano bang nangyayari sa akin? Hindi ko rin alam, Nelia. Natatakot na ako. Bakit napakaraming uod ang lumabas sa bukol mo? At napaka-imposible na lumaki yun kaagad dahil pantal lang naman yung kanina. Puisit na insekto yun. Binigyan pa ako ng problema. Hindi kaya binabarang ka, honey? Ano? Hoy, Eric, moderno ng panahon ngayon. Naniniwala ka pa ba sa mga barang-barang na yan? Naku naman, oo. Posible, honey. Noong una, lumaki yung tiyan mo ng bigla-bigla. At pagkatapos ay nagsusuka ka ng malansa. Ngayon naman ay mga uod at itim na duguan lumabas sa'yo. Totoo ang barang at alam ko yan dahil pamilya kami ng mga manggagamot. At sino naman ang magpapabarang sa akin? Ang inutil kong asawa na si Dante? Sus, hindi ako nun magagawang ipabarang dahil atat na atat sa akin yon. At isa pa, bakit niya ako ipapabarang Wala naman siyang alam sa relasyon nating dalawa. Tatanga-tanga naman yun At iniisip nun ay naghanap lang ako ng trabaho. Si Diana, alam nun ang relasyon nating dalawa. Pero hindi ako ilalaglag nun dahil kaibigan ko siya. Wala na akong pakialam kung nagsumbong man si Diana kay Dante o hindi. Ang importante, masaya na ako ngayon sa buhay ko. At isa pa, simula nang dumating ako dito ay hindi pa naman dumadalaw si Diana sa'yo, di ba? Oo, hindi pa siya dumadalaw at tumatawag. At hanggang ngayon ay wala na akong balita sa kanya. Nako, baka sila na ulit ni Dante. Pambihira ka. Okay lang sa'yo na magkabalikan silang dalawa? Ang kulit mo naman Sinabi ko na sa'yo, di ba? Na wala na akong pakialam kay Dante dahil ikaw na ang mahal ko, honey. Aray ko. Masakit pang katawan ko. Gusto ko muna magpahinga. Walang kamalay-malay si Nelia na habang nag-uusap sila ni Eric ay naroon din sa kanilang silid sa ospital ang insekto na mukhang bubuyog. Naghihintay lang ito ng tamang pagkakataon na muling makagat ang babae. Malalim na ang gabi at kapwa tulog na sina Nelia at Eric. Biglang lumitaw ang insekto kung saan ito nagtatago at padaluhong nito na kinagat sa kabilang leeg si Nelia. Hindi ito naramdaman ng babae dahil tulog na siya. Ngunit maya-maya pa nagulat na lamang si Eric nang sumigaw ang kanyang kasintahan. Eric! Eric! Lumalaki na naman ang tiyan ko! Ang sakit! Diyos ko, ang laki, Nelia. Parang puputok na. Teka, tatawag ako ng doktor. Gulat na gulat ang doktor at ang kasama nitong nurse nang makita ang tiyan ni Nelia na pumipintog-pintog pa at palaki ng palaki. Kasabay nito ay ang muling pagsusuka ni Nelia ng napakalansa. Eric!
Tulungan niyo ako. Ang sakit. Hindi ko na kaya. Dok, anong gagawin natin? Nagpatawag ang doktor ng ibang espesyalista. Nagkagulo na sa kwarto ni Nelia dahil hindi nila alam ang nangyayari doon. Habang nakatagilid si Nelia sa pagkakahiga dahil namimilipit ito sa sobrang sakit ng tiyan, ay doon lang napansin ni Eric ang malaking bukol na kulay itim. Kagaya ito ng naunang bukol na nasa kanang leeg ng babae. Bigla tuloy nakaramdam ng matinding kaba si Eric. Nelia, may bukol ka na naman sa kabilang leeg. Nanghihinang kinapa ni Nelia yon at sakto naman nang mahawakan niya ay bigla yung pumutok. Lalong nagkagulo ang mga doktor at ang mga nurse dahil napakalakas ng agos ng itim na dugo mula sa kanyang leeg, kasabay ang napakaraming uod. Hindi nila kaagad na agapan kaya gumapang ang mga yon sa kama ni Nelia at ang iba ay tumilamsik sa sahig. Natatarantang nagpatawag ng janitor ang doktor upang linisin ang mga suka at uod na nagkalat sa sahig at sa kama ng babae. Si Nelia naman ay parang mawawalan na ng ulirat dahil sa sobrang sakit ng kanyang tiyan, pagsusuka at hirap na siyang huminga ng mga sandaling yon. Ano na? Wala ba kayong magagawa? Mamamatay ng girlfriend ko, wala pa rin kayong ginagawa. Maraming ginawang paraan ang mga doktor upang malaman ang dahilan ng paglaki ng tiyan ni Nelia at kung bakit may mga uod na naglalabasan sa pumutok niyang bukol. Habang nagsasagawa sila ng tests ay nagulat silang lahat dahil unti-unti nang lumiliit ang kanyang tiyan at hindi na rin ito nagsusuka. Ngunit gaya ng dati, wala silang konkretong sagot kung ano talaga ang sakit ng babae. Lalo na at nakita nila mismo ang biglaan ding pagliit ng tiyan noon. Naging usap-usapan sa buong ospital ang nangyari kay Nelia at marami ang naniniwala na binabarang nga siya. Nakahinga ng maluwag si Eric nang makita nito na nakatulog na ang babae at hindi na ito namimilipit sa sakit. Maging ang pumutok na bukol sa kanyang leeg ay agad na rin naghilom. Ngunit yun lamang ang kanilang hinala. Samantala, nag-aagaw na ang dilim at liwanag nang simulan ng matandang tagadasal ng mga kaluluwa ang pasyam para kay Dante. Naghanda ng pansit at tinapay si Leonor upang ipakain sa kanyang mga kapitbahay at nakipagdasal. Marami ang nagpunta bilang suporta sa babae. Ngunit nang sindihan na ni Leonor ang kandila sa kanilang altar, ay lagi yung namamatay. Ano ba namang kandila to? Bakit ayaw sumindi? Mauubos ng posporo ko eh. Pasensya na po kayo ha. Wala namang hangin. Bakit kaya ayaw nitong sumindi? Mukhang ayaw pa ni Dante na magpunta sa liwanag. Baka marami pa siyang kinikimkim na galit, Leonor. Ho? Ganun po ba yon? Oo. Kaya nga mas kailangan niya ngayon ang dasal natin upang makita niya na ang liwanag. Paano po ito, Manang? Ayaw pong sumindi ng kandila. Sige, ako na magsisindi. Tumabi ka dyan. Nang akmang ilalapit na ng matandang tagadasal ang posporo na may sindi, biglang humangin ng napakalakas. Natigilan ang lahat at nagkatinginan sa isa't isa. Ang mabuti pa'y huwag na lamang nating pilitin, Leonor. Umpisahan na natin ang pagdarasal kahit na walang sindi ang kandila. Marahil ay ayaw niya. Nangilabot ang mga taong naroroon. May kakaibang hangin kasi na napakalamig ang kanilang naramdaman. Maging si Leonor ay may kakaibang nararamdaman, ngunit pilit niya itong binabaliwala. Samantala, sa ospital kung saan nakakonfine si Nelia ay nagkakagulo na naman dahil lumaki na naman ang kanyang tiyan at nagsususuka ng malansa.
at mayroon na naman itong bukol sa kanyang leeg gaya ng dati na sa oras na pumutok ay naglalabasan ang napakaraming uod. Paulit-ulit ang ganoong pangyayari sa babae, kaya kahit na ang mga doktor nito ay gusto na siyang sukuan dahil hindi nila makita kung ano talaga ang sakit niya, gusto na ring sumuko ni Eric dahil unti-unti nang nauubos ang kanyang pera sa pagpapagamot kay Nelia. Nelia, honey, nakapagdesisyon na ako. Ilalabas na kita dito. Wala naman nangyayari sa pagpapagamot mo dito eh. Lumalaki lang ang hospital bills natin pero paulit-ulit na lang ang nangyayari sa'yo. Ayoko makita na lagi ka nahihirapan. Bakit? Ayaw mo na ba akong ipagamot? Nagsasawa ka na ba? Hindi sa ganun, honey. Sa tingin ko ay hindi kaya ng mga doktor ang sakit mo. Balak kong dalhin ka na sa isang albularyo. Maliwanag na binabarang ka talaga. Lintik naman, Eric ko. Aray, ilang beses ko ba sa'yong sasabihin na hindi ako naniniwala sa barang? Pues ako naniniwala. Hindi mo ba napapansin? May araw at oras kung kailan lumalaki ang tiyan mo at nagsusuka ka. Tapos bigla ka na lang magkakabukol at napakaraming uod ang lumalabas. Maliwanag na binabarang ka. Hindi ako lalabas ng ospital na ito. Gusto mo na yata ako mamatay kaya ipapaalbularyo mo na lamang ako eh. Napaka-cheap mo naman, Eric. Ari ko. Bakit? Gumaling ka rin ba sa ospital na ito? Ilang linggo na tayo dito pero paulit-ulit lang ang nangyayari sa'yo. Alam mo naman palang hindi ako gumagaling dito eh. Didalhin mo ako sa maayos at magandang ospital. Isang ospital na to sa pinakamagagalingan doktor, honey. Kahit sa ospital tayo makarating, hindi ka talaga gagaling kung binabarang ka. Kaya please naman, makinig ka naman sa akin. Alam mo, bilib pa naman ako sa'yo. Ang taas ng pinag-aralan mo, successful businessman ka, tapos naniniwala ka na mapapagaling ako ng isang mangkepweng lang? Nagpapatawa ka ba talaga? Kita mo, tuwing nagsasalita ka ng ganyan, nasasaktan ka. Magdahan-dahan ka sa mga sinasabi mo, para mo na rin iniinsulto ang angkan namin na lahi ng mga manggagamot na tinatawag mo lang na mangkepweng. Oh, bakit ka nasasaktan? Hindi naman sila doktora, pero nanggagamot, di mangkepweng nga. Tama na, kung ayaw mo magpagamot sa mga kamag-anak ko, iuwi na lang kita sa bahay. Oo, hindi talaga ako magpapagamot sa albularyo, kaya buti pang iuwi mo na lamang ako sa bahay. Pinanindigan ni Nelia ang katigasan ng kanyang ulo. Kahit halos na mamatay na siya sa sakit sa tuwing lumalaki ang kanyang tiyan at naglalabasan ang mga uod sa kanyang leeg, ayaw niya talagang magpagamot sa albularyo na kamag-anak ni Eric. Mag-iisang buwan pa lang ay bumagsak na ang kanyang katawan at nagmistula na siyang isang kalansay sa sobrang kapayatan. Ayaw na nitong kumain ni uminom ng tubig. Hindi matiis ni Eric na makita ang kanyang kinakasama sa ganoong kalagayan, kaya pinapunta na nito ang kanyang kamag-anak na si Pedring, isa sa pinakamagaling na albularyo ng kanilang angkan. Ay, siya bang sinasabi mo sa akin, Insan? Bakit naman pinatagal mo pa ang pagpapagamot sa kanya sa albularyo? 2 tao nagpapabarang sa kanya. Oh, sigurado ka dyan, Insan? Isang tingin ko pa lang sa kanya alam ko na agad. Maaari ko ba siyang hawakan? Oo naman. Halika, dito ka maupo sa tabi niya. Kitang-kita sa mukha ni Nelia ang pagtutol sa ginagawang panggagamot sa kanya ni Pedring. Ngunit wala na siyang magawa dahil siya ay nanghihina. Hinawakan ng lalaki ang kanyang gitnang daliri sa kaliwa at kanan at pinisil niya ito na nagpasigaw kay Nelia na nakaramdam ng sobrang sakit. Aray! Ang sakit! Tigilan mo na ako! Hindi kita titigilan kung hindi mo ititigil ang pagpapahirap sa babaeng ito. Tama na! Eric, ang sakit! Paalisin mo siya rito! Huwag kang makikinig sa kanya, Insan. Masyadong malakas sa mga bumabarang sa kanya. Hindi binitiwan ni Pedring ang mga daliri ni Nelia. Patuloy niyang pinipisil ang mga yun upang kontrahin ang mga mambabarang. Maya-maya
bigla nitong binitawan ang mga daliri ng babae at bahagyang lumayo sa tabi nito. Tagaktak ang kanyang pawis na parabang hinahabol ang kanyang hininga. Bakit, Insan? Ano nangyari? Masyadong malakas ang pumarang sa kanya, Insan. Parang hindi ko kaya. 2 malalakas na mambabarang ang nagpapahirap sa kanya. Parang awa mo na, Insan. Huwag mong pabayaan si Nelia. Gawin mo ang lahat. Sige. Mag-uorasyon ako. Sana'y makayanan ko. May inilabas na kandilang itim mula sa kanyang bag si Mang Pedring. Kumuha siya ng 2 piraso at sinindihan niya ito sabay umusal ng orasyon. Biglang naputol ang kanyang pag-orasyon nang mula sa bubungan ng silid ay nakita nila ang isang insekto na mabilis ang paglipad at paikot-ikot sa tapat ng hinihigaan ni Nelia. Yan ang isa sa mga barang na ginamit sa kanya. Eric, ano yan? Patayin mo! Bakit yan nakapasok dito? Teka lang, hahanap lang ako ng panghampas. Huwag mo yang sasaktan, Eric. Kapag sinaktan mo yan, mapapahamak si Nelia. Itutuloy kong pag-oorasyon ko. Huwag mo yang gagalawin. Nagpatuloy sa kanyang pag-oorasyon si Mang Pedring at hindi nila napansin na nawala na ang insekto na paikot-ikot sa tapat ni Nelia. Saan na nagpunta yun? Napansin mo ba, Insan? Umalis na siya at sana'y hindi na magbalik pa. Honey, baka yun yung kumagat sa leg ko. Yun na nga, wala nang iba. Masyadong malakas ang barang na ginamit sa'yo. Nakapaglagay siya ng uod sa katawan mo. Ibig mong sabihin, iba pa yung nagpapalaki ng tiyan niya? Iba pa yun, Insan. Mamaya, makikita ko kung anong klaseng barang ang ginamit sa tiyan niya. Anong oras nga pala lumalaki ang tiyan niya? Nasa pagitan ng 3:00 at 4:00 ng madaling araw, Insan. Minsan din naman ay lumalaki ang tiyan niya sa umaga pero bibihira lamang. Sige, 11:00 pa lang naman ng gabi. Gisingin mo na lamang ako mamaya, Insan, kung lumalaki na naman ang tiyan ni Nelia. May mga langis pa akong paghahaluin para sa tiyan niya. Sige, Insan. Magpahinga ka na muna. Ako nang bahala dito kay Nelia. Samantala, malalim na ang gabi. Pabaling-baling sa kanyang higaan si Leonor. Hindi mapakali ang babae. Pinagmamasdan niya ang kanyang pamangkin na si Rafi na mahimbing nang natutulog. Hinahaplos-haplos niya ang buhok nito at muli na namang nagngilid ang kanyang mga luha. Habang pinagmamasdan niya ang pamangkin, ay bigla siyang napabalikwas dahil may narinig siyang ingay mula sa silid ni Dante. Kinabahan ang dalaga dahil parang pinaghahagis ang mga gamit sa loob ng kwarto. Dinampot niya ang bakal na nakatago at dahan-dahan siyang lumapit sa may pintuan. Tumigil ang ingay mula sa loob nang unti-unti niyang buksan ang pintuan. At laking gulat niya dahil mula sa dilim ay may nakita siyang bulto ng isang lalaki na nakatalikod. At hindi siya maaaring magkamali. Si Dante ang nakita niyang yun. Kuya Dante, naku, huwag mo akong tatakutin. Alam mo naman na matatakutin ako eh. Bigla na lamang umihip ang napakalamig na hangin sa loob ng bahay. Lalong nahintakutan si Leonor dahil tulog na ang kanyang pamangkin at alam niyang walang makakapasok na hangin noong mga oras na yun dahil sarado ang lahat ng bintana. Nagmamadaling bumalik si Leonor sa kanyang higaan at nagtakip ng kumot dahil sa sobrang takot. Kinabukasan, napagpasyahan niyang muling balikan si Kahuan. Tama ang kutob ko. Darating ka ngayon, Leonor. Po? Paano niyo po nalaman, Kahuan? Dinalaw ako ni Dante kagabi. Nagpakita lamang siya, pero malungkot ang kanyang mga mata na nakatingin sa akin. Nagtayuan ang balahibo ng dalaga nang marinig ang sinabing yon ni Kahuan. Hala,
Kahuan, nagpakita rin siya sa akin kagabi dun sa kwarto niya. Narinig ko po kasi na may ingay sa loob nun. Akala ko nga may magnanakaw dahil pinaghahagis po ang mga gamit sa loob. Pagsilip ko po, may aninong nakatayo na nakatalikod. At sigurado po ako na si Kuya Dante yon. Alam ko po ang hugis ng katawan niya kahit nakatalikod po siya. Isa lang ang ibig sabihin ng pagpapakita sa atin ni Dante. Nagagalit siya na binarang natin ang asawa niya. Mahal na mahal ni Dante ang babaeng yon kahit na siya ay pinagtaksilan. Yung paghahagis niya ng mga gamit sa kanyang silid, pagpaparamdam yon na nagagalit siya sa iyo. At siyempre sa akin na rin dahil ako mismo ang nambarang sa asawa niya. Matalik pa naman niya akong kaibigan tapos ganoon ang ginawa ko. Ano na po ang gagawin natin? Simple lang. Humingi tayo ng tawad sa kanya at tigilan na natin si Nelia. Karma na ang bahalang maningil sa kanya, Leonor. Sige po, Kahuan. Maraming salamat po. Nadala lang siguro ako ng galit dahil masyadong sinaktan ng babaeng yun si Kuya Dante. Pagkagaling ko po dito ay dadalawin ko si Kuya sa sementeryo at hihingi po ako ng tawad sa kanya. At kahit naman hindi ko hiningi ang permiso mo na itigil ko na ang pambabarang kay Nelia, ititigil ko na talaga dahil ayokong ikaw ang mapahamak at bumalik sa iyo ang barang. Nagulat si Leonor sa kanyang narinig. Hala, bakit po babalik sa akin ang barang? Ganun talaga yon, Leonor. Ipinapagamot na nila si Nelia at magaling ang manggagamot niya. Kaya niya akong tapatan dahil napabalik niya ang inutusan kong alagad. Kung napatay niya yon, hindi malayong pati ikaw ay madamay. Kaya tama na, para matahimik na rin ang kaluluwa ng Kuya Dante mo. Samantala, nagulat si Eric nang biglang tumawag sa kanya si Diana. Oy, Diana, nabuhay ka. Kumusta ka na? Ang tagal mong hindi nagparamdam ah. Marami lang akong inaasikaso ngayon, Eric. Kumusta na kayo ni Nelia? Yun na nga ang malaking problema ko ngayon, Diana. May nagpabarang kay Nelia. Ang tindi ng ginawa sa kanya. Lumalaki ang tiyan niya at nagsusuka siya ng malansa. Tapos nilabasan pa siya ng maraming uod. Lihim na natatawa si Diana sa mga sinasabi ni Eric dahil nakumpirma na niya na tumalab ang barang na ipinagawa niya para kay Nelia. Ngunit naging palaisipan din sa kanya ang sinasabi nito na nilalabasan din si Nelia ng mga uod sa katawan. Siya nga pala, kaya ako napatawag kasi gusto kong ipaalam kay Nelia na patay na ang asawa niyang si Dante. Nagbigti siya. Siguro hindi niya nakayanan ang mga pinagagawa ni Nelia sa kanya. Ano? Totoo ba yung sinasabi mo? Bakit? Sa tingin mo ba tumawag lang ako sa iyo ngayon para mag-joke na patay na si Dante? Mga 1 buwan na rin nung malibing siya. Ha? Nako, bigla akong nakonsensya tuloy, Diana. Nako, meron ka ba nun? Naging masaya ka naman, di ba? At halos lahat ng luho ng babaeng yan, ibinigay mo. Paano ang anak nila ni Nelia? Sino nag-aalaga? Ay, wow! Nakukonsensya ka nga. May kapatid naman si Dante. Nandun ang bata sa kanya. Siyempre, malaki rin ang naging kasalanan ko sa lalaking yon kaya nakukonsensya ako sa anak nila. Nako, sana nun mo pa naisip yan nung yayain mo na magsama na kayo ni Nelia. Oy, Diana, ikaw ang nagpakilala sa akin kay Nelia, baka nakakalimutan mo. At alam ko may hidden agenda ka rin kaya mo ginawa yun. Ako nga nagpakilala sa inyo. Malay ko bang sineryoso mo ang babaeng yan at tuluyan mong inagaw sa asawa niya? Ibigay mo nga sa akin ang address ng bahay nila, Dante. Gusto kong bigyan ng tulong ang anak nila ni Nelia. Ha? Nako, huwag ka magkakamaling tumayo sa lugar nila. Baka kuyugin ka ng mga tao doon kapag nalaman nilang ikaw ang lalaki ni Nelia. Bakit naman nila malalaman? Sinabi mo na ba? Akala ko sikreto lang natin yon. Hindi naman sa ganon. Wala akong sinasabi sa kanila tungkol sa'yo. Sa dami ng mga tsismosa sa mundong ito, malamang alam na nila kaya nga nagpakamatay si Dante, di ba? Kung wala kang sinabi sa kanila, wala silang malalaman. Sa layo na Maynila sa Cebu ay imposibleng malaman nila na kami na ni Nelia.
Pwera na lang kung sa'yo nang galing ang balita dahil ikaw lang naman na nakakaalam nito, di ba? Pinagbibintangan mo ba ako? Oh, kalma lang. Sinasabi ko lang ang mga possibilities. Kung magpunta man ako doon, pwede ko namang sabihin na kaibigan ako ni Dante at magbibigay ako ng konting tulong sa anak niya. Hindi ko kabisadong eksaktong address nila eh. Kay Nelia mo na lamang itanong para hindi ka talaga maligaw. Ano ka ba naman, Diana? Hindi ko muna ipapaalam kay Nelia na patay na si Dante dahil baka makasama sa kalagayan niya ngayon. O siya, sige. Ilista mo na lang at ididikta ko sa'yo. Hanapin mo na lang doon dahil hindi ko kabisadong eksaktong address nila. Matapos na maibaba ni Diana ang telepono, ay asar na asar yun. Nakakainis. Muntik pa tuloy akong mabuking ng Eric na yon. Di bale, sa gagawin ko kay Nelia, imposibleng makarating ka pa ng Cebu, Eric. Madaling araw ng Biyernes, tulog na ang lahat nang magising na naman si Nelia at sumisigaw. Eric! Ang tiyan ko! Lumalaki na naman, Oh, sandali lang. Tatawagin ko si Pedring. Aray ko! Dali-daling lumapit si Mang Pedring kay Nelia. Dala nito ang langis at isang kandilang kulay itim. Agad niyang pinahiran ng dala niyang langis ang tiyan ng babae na patuloy sa paglaki. Nabalot ang buong silid ng mga palahaw ni Nelia dahil habang nag-oorasyon ng Latin si Mang Pedring ay patuloy sa paglaki ang tiyan nito na parabang anumang oras ay puputok na. May posporo ka ba, Eric? Dalian mo. Iabot mo sa akin. Wala akong posporo. Meron ako lighter lang. Akin na. Kailangan masindihan ko ang kandila. Habang sinisindihan niya yon, biglang nagsuka si Nelia at naibuga niya ang lahat ng kanyang suka kay Mang Pedring. Dahilan upang maging ang sindi ng kandilang itim ay namatay. Nataranta si Mang Pedring dahil sa nangyari. Diyos ko, naunahan tayo. Bakit? Ano nangyari? Hindi pa man nasasagot ni Mang Pedring ang tanong ng kanyang pinsan, sabay silang napatingin sa tiyan ni Nelia na parabang umaalon. Mabilis ang pagliit at mabilis din ang paglaki noon na gaya ng alon sa dagat, at ilang segundo lamang umalingaw-ngaw ang napakalakas na pagsigaw ni Nelia. Yun na ang huling narinig nila mula sa babae, at nakita rin nila na tumirik na ang mga mata noon. Maya-maya pa, dahan-dahan na yung pumikit. Nelia! Nelia! Ano nangyari sa kanya, Insan? Patawarin mo ako, Insan. Wala na siya. Matindi ang gumawa nito sa kanya. Nagawa niyang patayin ang sindi ng kandila na pangontra ko. Nelia! Nelia! Maghapong tulala ang lalaki dahil sa nangyari sa kanyang kasintahan. Hindi niya matanggap na wala na ang babaeng kanyang pinakamamahal. Ang kanyang mga kamag-anak kasama na si Pedring ang nag-asikaso sa burol noon. Nasa kwarto lamang siya at ayaw makipag-usap kahit kanino. Insan, marami ng tao sa burol. Lumabas ka naman at marami nang naghahanap sa'yo. Wala pa ako sa mood na makipag-usap kahit kanino, Insan. Kayo na munang bahala doon. Sige, magpahinga ka muna dyan. Siya nga pala, sa araw ng libing ni Nelia, bibigyan kita ng dawa. Ano naman yun? Ilalagay mo yun sa loob ng nicho ni Nelia bago isara ang lapida niya. Kahit man lang dun ay malaman natin kung sino nagpabarang sa kanya. Makaganti man lamang tayo kahit papano. Biglang naging interesado si Eric sa sinabing yon ng kanyang pinsan. Paano naman natin malalaman? Hindi nga natin alam kung sino siya. Malay mo, kakilala mo lang at may inggit sa'yo. Oras na maisama mo ang dawa sa libingan ni Nelia, siguradong susunod na siya kay Nelia. Habang nakaburol ang babae ay naalala ni Eric ang anak nito. Naisip niyang kailangan malaman ng pamilya ni Nelia na siya ay namatay na.
Kaya nag-utos siya sa kanyang tauhan na hanapin ang hipag ni Nelia na si Leonor at ang anak nito na si Rafi sa address na ibinigay ni Diana. Laking gulat ni Leonor nang malaman niya ang nangyari sa kanyang hipag. Ngunit nagdalawang isip siyang puntahan ang burol nito kahit na may binigay na malaking halaga ang kanyang kinakasama para magamit nila at makaluwas ng Maynila. Ilang araw niya rin pinag-isipan ang lahat at napagdesisyonan niya na pumunta na lamang sa mismong araw ng libing ni Nelia upang kahit na sa huling sandali ay makita ng kanyang pamangkin ang kanyang ina. Samantala, araw na ng libing, kaunti lamang ang nagpunta na malalapit na kamag-anak ni Eric. Palinga-linga sa paligid si Leonor kasama ang kanyang pamangkin. Sinisiguro ng babae na nasa tamang Memorial Park sila nagpunta. Biglang nag-init ang kanyang ulo nang matanawan niya si Eric. Bigla siyang naging emosyonal dahil ito ang lalaking sumira sa pagsasama ni Nelia at ng kanyang kuya. Huminga muna siya ng malalim bago pumunta sa kinaroroonan ng lalaki. Ngunit laking gulat niya nang biglang dumating si Diana, kaya napaatras siya at bahagyang nagkubli sa isang sasakyan. Kitang-kita niya kung paano nagbeso si Eric at si Diana, kaya hindi niya na napigilang sumugod. Diana, anong ginagawa mo dito? Parang natuklaw ng ahas ang babae nang makita si Leonor kasama ang pamangkin nito na si Rafi. Ha? Leonor, nakikiramay ako kay Nelia. Huwag mo na akong gawing tanga, Diana. Sa nakita ko ngayon, maliwanag na magkakilala kayo ng kabit ni Nelia at ibinuga mo si Nelia sa matandang yan dahil gusto mo masolo si kuya. So, ano ngayon? May karapatan akong bawiin si Dante dahil ako ang nauna. Baliw ka na. Hindi mo inisip ang pamilyang sinira mo at ang buhay na nawala dahil sa'yo. Traidor ka. Tinuring pa naman kitang parang tunay na kapatid. Excuse me, pwede bang mamaya na natin to pag-usapan? Nakakaya sa mga tao dito kung mag-aaway kayo sa mismong libing ni Nelia. Nakikiusap ako. Parang sasabog ang dibdib ni Leonor dahil sa sobrang galit kay Diana. Gusto niyang magwala at umiyak dahil sa kanyang nalaman. Pinakalma niya muna ang kanyang sarili at hinintay na mabasbasan ang bangkay ng kanyang hipag. Bago isara ang lapida ay may inihagis si Eric sa loob ng nicho na kulay dilaw na mga butil bago sumenya sa sepulturero na pwede nang isara ang nicho. At ang hindi inaasahan, napalingon ang lahat kay Diana na hawak ang kanyang leeg na parabang kinakapos ng hininga. Eric, hindi ako makahinga. Tulong! Yun na ang huling nasambit ni Diana at tuluyan na yung bumagsak na dilat ang mga mata at wala ng buhay. Siya nagpabarang kay Nelia, insan. Walang hiya ka, Diana. Pati ba naman ako tinraidor mo rin? Gulat na gulat si Leonor sa nangyari sa kanyang matalik na kaibigan. At doon niya lang napagtanto ang sinabi sa kanya ni Kahuan na ipaubaya na lamang ang karma sa tadhana at hindi sa pambabarang. Yun! Ang lupit na naman ng kwento natin, mga kaenteng. Dahil dyan, meron na naman tayong shout-out. Simulan po natin kay Shera Vashti Castillo. Hi kay Rosette Ersando, kay John Rose Ampo, kay Milrose Galvez. Hi po kay Finky Rusi 14, kay Josie Aniban, kay Yash Abdul, kay Sansa Santi. Hello po kay Albert Balderrama, kay Desiree De Los Santos, kay Kat Burglar Cutie. Hi din po kay Maren Nila Cervantes, kay Norsen TV, kay Agripina Balsa, kay Chris Alcantara. Hello po kay Thelma Carastawa, kay Arlene Castro Ramos. Hi kay Margie Banosong, kay Melvin Fernando,
kay Adrian, Sean, Samuel, Sebastian from Chonchamcheb. Hi din po kay Gracia Balitaan, kay Crisilda Sotil, kay Vicente Alaw from Berzay, Cuna. Hey po, hi kay Febe Ranada, kay Chat Advincula, kay Rizen Ryle, hi kay Aida Sikander. Shout out kay Mardy Suzuki, kay Christy Gaitan, kay Manisan Mamot Mapadtaya, hi kay Liza Agodo, kay Cherry Mukbanger ASMR, hi din po kay Celestina Sigua, kay Beth Mercado, kay Daiben, hello po kay Jonah Lopez, kay Heli Borja, kay John Chris, shout out kay Jessica Rojas, kay Marilyn Orchid, hi kay Pak Sung Hee, hello din po kay Nestor Bauyon, kay Noemi Garcia Pabunan, kay Mira from Lipa, Batangas, shout out kay Ami Viray, hello po kay Chrisjel Mamado, kay Belen Malbas, kay Joy Malaki from Maria Lourdes, hi kay Rose Anrama, sa Dordas family from Patrick Dordas, hi po kay Dada Mashala Gonzales, hello din po kay Apple Cutie, shout out sa mga taga Camarin, Caloocan from Melvin Fernando, hello po kay Gay Somojo, kay Mary Ann Banaynal, kay Celia Tolentino, sa Imperial, Ledesma at Grefalja family from Maria Grace Grefalja, kay Hilario Patra Jasmine, hello din po kay Belen Baladhay, kay Malusuklan ng Mount Makulot from Ana Lagrosa, hi po kay Roxanne Gaudicos, kay Erlin Lines, hi kay Adoracion Espiritu, kay Asodicen Cerila, kay Sally Roldan, hello po kay Melvin Donaire, kay Arnel Claridad, kay Lynn Kaunes, kay Luz Lagisma, kay Irma Umali, hello po kay Betty Velasco, kay Susan Manalo, kay Pureza Tagiwalo, kay Maria Graciela Tapales, hello din po kay Dores Estander, kay Manny Maniego, kay Valerie Joy Nadal, kay Mimi Kawano, na kapatid ni Ate V, Vilma Santos. Hello po kay Marites Vino Ramirez, kay Charlene Gumansing, kay Josefina Fuelias, kay Ludelin Saligan, kay Marilu Francisco, kay Zeni Robert Crimen, Jomel G. Lim, happy birthday po kay Ma'am Tess Gutierrez, Tita, from Hong Kong. Hi din po kay Des Limbo, kay Javen Delasan, kay Jerlyn Arbado, kay Catherine Fantinalgo, kay Hannah Maylin Sesgundo, kay June Mateo of San Ildefonso, Bulacan. Hi po kay Vilma Bautista, kay Carmen Cabanatan, kay Rai, sa mga kasamahan ni Jessica Columnas. Hi po kay Joy Joy Yatutab. Hi din po kay Lea Valera, kay Emma Dumato, kay Mitsuru at Raquel Hasegawa from Japan. Hi din po kay Janet Cisneros, kay Chiki So, kay Mary Joy Gallardo from Sultan Kudarat, at kay Mariam Bautista. Yun pong hindi natin na shoutout. Marami pa po tayong shoutout na gagawin. Maraming salamat po mula sa Kwentong Enteng.